tayong mag-aaral, pag-aaralan natin kung sino ang dapat bigyan ng mga limos o mga abuloy o kung tawagin ay tulong. Kasi po dito maraming nadaya. Ang akala nila, ang paglalaanan ng mga abuloy o mga donasyon ay ang mga tagapagturo ng sekta o reliyon. Kaya karamihan sa mga reliyon, ang mga tagapagturo, deklarado na wala silang karapatan magtrabaho. Ang ipinakikilala nilang pinakatrabaho nila yung mga ngaral. Tagapagturo, kung magpakilala sila, mga pastor, mga ministro. Yun po ang naitanim ng karamihan, lalo na sa iba't ibang reliyon. Kasi po meron po silang mga ginagamit na mga talata ng Biblia para sila ay umasa sa tinatawag na tulong. Ang pinagmumulan po ng tulong ay mga abuloy o mga limos ng mga kaanib. Meron po silang ginagamit na talata, katulad po ng Galatia, Kapitulo 6, 5-6. Ito po ang mga talatang ito. At saka yung unang Korinto, Kapitulo 9. Ito po ang lagi nilang ginagamit para umasa sila sa tinatawag na tulong. Dahil ipinakikilala nila na ang pinakatrabaho nila ay mga ngaral. Ang pinakatrabaho nila ay ikalat. Nagagawa naman kaya na ikalat ang tunay na turo o tunay na pagtuturo ng banal na kasulatan? O baka naman sinasangkalan lang ay Biblia para kumain? Gumagamit lang sila ng iilang talata ng Biblia para kumain. Nagagamit nila ang reliyon para mabuhay. Ang ikinabubuhay nila ay yung reliyon sa pamagitan po ng panghihingi ng mga abuloy. Halimbawa po natin sa Iglesia ni Manalo, ang isa sa mga reliyon, deklarado na wala silang karapatan magtrabaho. Ang pinakatrabaho daw po nila ay mga ngaral. Kaya ganyan silang umaasa kung tawagin nila ay tulong. Ang tulong po, ang pinagmulan ay mga limos o mga abuloy ng mga kaan. Kaya ang kaisipan ng karamihan, lalo na mga kaanib ng isang reliyon o sekta, ikinabubuhay ang panghihingi ng mga abuloy. Itong mga tagapagturo ng sekta o reliyon. Mas maganda po babasahin natin paano po sila nabubuhay batay sa kanilang pagtuturo. Ang babasahin ko po sa inyo ay isang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Ang pasugong ito, Volume 47, number 9, September 1995. Ang babasahin ko po sa inyo ay editor reply, page 3. The church expenses, including those for the construction of houses of worship, 2 Chronicle, chapter 24, verse 12 to 14. Dito po, meron silang ginagamit na talata, katulad po ng ikalawang Chronicle, 24, verse 12 to 13. Mamaya papansinin po natin. The maintenance of these houses of worship, yung pagtatayo ng kapilya, doon ginagamit yung maintenance ng kapilya. Tuloy natin. The maintenance of these houses of worship, the sustenance of minister and their families. Galatians chapter 6, verse 5 to 6. Ito po. Ito po yung tinutukoy ko.
ang isa sa mga ginagamit nilang basihan ay Galacia sa Kapitulo 6, talatang 5-6 para i-sustain yung voluntary contribution sa mga tagapagturo, katulad po ng mga ministro, pati pamilya, kasi bawal po ang asawa na magtrabaho. Tuloy natin ang basa. The propagation of the gospel through print, yung pong pag-iimprenta ng mga babasahin. Radio, yung pong nagsasalita sila, umuupa sila sa TV, sa radio. Ang ginagawa po ng iba, kumbaga, magpo-produce sila ng broadcasting system. Ito po yung tinatawag nilang Eagle Broadcasting System sa Iglesia ni Manalo. Ang isa sa mga nasa Eagle Broadcasting System nila, yung Net 25. Tuloy natin ang basa. The propagation of the gospel through print, radio, and TV, and the assigning of minister for foreign mission. Yung pong pagka nag-assign sila ng mga ministro sa iba't ibang bansa. Kasama po yung pamilya, kasama yung asawa. Paano sila nabubuhay? What are voluntary? Are all supported by voluntary contribution. Ulitin ko po. Are all supported by voluntary contribution. What are voluntary contribution? They are thanks offering, given freely based upon the dictate of one heart. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang ginagamit po nila para makapanghingi sila ng mga abuloy, 2 Corinto 9:7. Guided by this biblical precept, the church does not in any way dictate or set a quota on the thank offerings or voluntary contribution of each member. Ang isa sa mga pinaglalaanan nila ay yung mga ministro o mga tagapagturo. Ito po yung tinatawag nilang mga minister o mga ministro, pati pamilya. Kasi po bawal. Gumagamit po sila ng Galacia, Kapitulo 6, talatang 5-6. Sino po ang nagtuturo sa Galacia, Kapitulo 6, talatang 5-6? Mas maganda po babasahin natin. Ito po ang sinasakyan ng Iglesia ni Manalo. Ito po Galacia, Kapitulo 6, 5-6. Pakinggan po ninyo. Babasahin ko po sa inyo ang Galacia, Kapitulo 6, talatang 5-6. Narito po ang ating matutunghayan. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan, datapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng bagay na mabuti. Sino po ang nagtuturo sa Galacia Kapitulo 6, 5-6? Si Pablo. Hindi po si Manalo. Hindi po ang kanyang mga ministro. Kung si Pablo, umasa ba siya? Sino ang may karapatan sa Galacia 6:5-6? Si Pablo. Baka naman po yung nagtuturo sa Galacia 5:6, hindi siya nagtatrabaho. Kasi po yung mga sumasakay sa Galacia 6:5-6, hindi po sila nagtatrabaho. Ang pinakatrabaho, ipinakikilala nila sa mga miyembro, ang pinakatrabaho nila ay yung magturong mangaral. Kaya ganun silang umaasa. Bakit sila umaasa ng tulong o mga limos ng mga kaanib? Wala silang karapatan magtrabaho. Baka naman po yung sinasakyan, yung nagtuturo sa Galacia 5:6, hindi siya nagtatrabaho. O yun po ang pinakamasakit. Ang nakalagay lang ba sa Biblia ay yung Galacia 6:5-6? Hindi. Ang papasahin ko po sa inyo, kaya po ang iba't ibang reliyon, lalo na sa Iglesia ni Manalo, hindi po binabasa ang 2 Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 10, magandang balita Biblia. Sino nagtuturo rito? Bakit ito itinatago nila?
Pasinin po natin. Ang iglesia ni Manalo po, itinatago. Hindi po nila matutunan. Dahil hindi po nila itinuturo sa kanilang mga membro ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 10. Magandang balita dito. Bakit hindi nila itinuturo? Pero dito po sa Galasa 6:5-6, sumasakay sila. Ito po. Samantalang iisa ang nagtuturo diyan. Ang nagtuturo nito sa Galasa 6:5-6, si Pablo. Ang nagtuturo sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 10, siya Pablo rin. Bakit nila itinatago? Ano bang nilalaman ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3? Pasinin po ninyo kung bakit nila itinatago. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Bakit? Yung pong nagtuturo sa Galasa 6:5, nagtatrabaho. Yung sumasakay sa Galasa 6:5, hindi nagtatrabaho. Paano po? Hindi sila nagtatrabaho, yung sumasakay lang. Samantalang yung mismong nagtuturo sa Galasa 6:5, uulitin ko. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Yung nagtuturo sa Galasa 6:5, nagtatrabaho. Samantalang yung sumasakay sa Galasa 6:5, ayaw magtrabaho. Deklarado na wala silang karapatan magtrabaho. Hindi, ang pinakatungkulin po nilang mga aral eh. Ang pinakatrabaho po nilang mga aral eh. Bakit itinatago ang mga talatang ito? Ganyan po sila. Kasi po, kulang ang turo. Kulang ang turo. Bakit? Hindi po nila itinuturo ang mga talatang ito. Babasahin po natin. Kung ang tunay na tagapagturo sa Galasa 6:5, sabay umaasa sa tulong. Pakinggan natin. Ulitin ko yung 7. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong. Meron po silang karapatan. Galasa 6:5. Ulitin natin ang 9. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyang halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, itong tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong papanin ang sino mang ayaw gumawa. Yung pong nagtuturo sa Galasias Kapitulo 6:5, si Pablo, nagtatrabaho. Hindi siya umaasa sa tulong. Bakit siya nagtatrabaho? Para maging halimbawa. Alam niyo po, kaya ang ginagawa ng iba't ibang reliyon o sekta o mga tagapagturo, hindi po binabasa ang ikalawang Tesalonica Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 10, magandang balita. Para umasa sila sa tulong. Kung tutuusin pagka binasa natin ng 10, ang mga tagapagturo ninyo, hindi dapat pakainin. Ulitin ko. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Ministro ka. Ang dapat ibigay sa iyo, hindi isda. Bakit po sa iba? Mamaya, itutuloy natin. Nawawala tayo sa pagtuturo. Ulitin natin. Meron pa silang ikinakatwiran eh. Ito po ang unang Korinto 9:9. Alam niyo po, ang mga tagapagturo ninyo, kulang po ang turong itinuturo nila. Katulad nito.
Kung mababasa niyo unang Korinto 9:9, bakit hindi nila binabasa ang 15? Bakit hindi nila binabasa ang 15? Kung minsan sinasabi ng iba, kaya daw sila nagbibigay ng abuloy para maipalaganap, may magamit na maipalaganap ang salita ng Diyos. Ano ba ang kulang na ibibigay niyo sa mga ministro niyo para ituro sa inyo ang unang Korinto 9:15? Ikalawang Tesalonica Kapitulo 3, talatang 10 hanggang 7 hanggang 10. Ano pang kulang? Alam niyo po, kung susuriin natin siyasatin natin, ang mga ministro ninyo, halimbawa pupunta sila sa iba't ibang bansa, meron na silang kotse na dadatnan, magagamit na kotse from voluntary contribution. Meron na silang dadatnan na pagkain, meron na silang dadatnan na bahay na titirahan. Pero magtuturo ba sila ng totoo o gagamitin lang nila? Kasi po ang ginagawa po ng iba, magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Kaya dapat po magsuri, magsiyasat kayo. Babasahin po natin ang unang Korinto 9. Dito po sa unang Korinto, ganito po ang ating matutunghayan kung bakit binabasa lagi ito. Ito raw po ang karapatan nila, tungkulin nila para manghingi ng abuloy o donasyon. 9. Nasasaad sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ng baka habang ginagamit sa pagiging. Talaga bang mga baka lamang ang inaalala ng Diyos? Kuminsan, yung iba, lalo na sa mga chatroom, binabasahan tayo ng 13-14. Pero pinatutuloy ko lang ng 15, ayaw eh. Bakit? Basahin natin. 13. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa ganyan din paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamagitan ng mabuting balita. 13-14. Ito na po yung ayaw nilang basahin. 15. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatan ito. Hindi ko kayo sinusulatan upang bigyan ninyo ako ng tulong. Iipitin ko pang mamatay muna kaysa alisin sa akin ninuman ang batayan ko sa pagmamalat. Meron silang karapatan, pero hindi po nila ginamit. Kaya kung uulitin po natin ang ikalawang Tesalonica Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 10, sila po ay nagtatrabaho para maging halimbawa. Hindi sila umaasa sa puno. Anong naging trabaho ni Apostol Pablo? Ganito po ang ating matutunghayan. Mas maganda po, babasahin natin ng 18:3, aklat po ng Gawa. Pasinin po ninyo. Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Gawa. Isang mga talata ng Biblia na hindi po binabasa. Ang bagong ang Biblia. At dahil ang hanap buhay niya ay tulad din ng kanila, tumuli siya sa kanila at sila'y magkakasamang nagtrabaho, parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. Kahit saan makarating ang tunay na ministro, nagtatrabaho. Anong trabaho ni Apostol Pablo? Tagagawa ng tolda. Anong layunin para hindi sila umasa sa tulong? Hindi po nila ikinabubuhay ang tulong. Ayun na lang pagbibigay ng abuloy. Kapag ka umaasa ka sa tulong, ang gagawin mo, magkukunwari ka sa pagbibigay ng abuloy. Katulad niyan na Manalot ang kanyang mga ministro. Nagkukunwari sila sa pagbibigay ng abuloy. Bakit? Galing sa tulong. Bakit galing sa tulong? Umaasa sila sa tulong. Kaya ang ginagawa nila sa panahon ng pagsamba, nagkukunwari sila sa pagbibigay ng abuloy. Bakit? Galing sa tulong. Saan nagmula yung tulong? Mula sa mga limos. Mula sa mga abuloy ng mga kaan. Yung tunay
na ministro, katulad ni Pablo, siya ngayon na siya'y nagtatrabaho, saan sa kumukuha ng ibinibigay? Ang babasahin ko sa inyo, Biblia rin po, ang salita ng buhay sa Gawa Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35, pakinggan po ninyo kung anong nakalagay dito. Hindi ko hinangad kailanman ang salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako. Paano mo babasahin ito kung wala kang karapatan magtrabaho? Hindi ang pinakatungkulin po nilang mga aral eh. Kaya bakit hindi mo itinuturo? Bakit itinatago mo? Magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Ulitin ko, 34. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto'y matutulungan natin ang mahihina. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Saan lumulugar ang tunay na ministro, tunay na tagapagturo ng reliyon o Iglesia ni Cristo? Sa nagbibigay. Saan magmumula yung kanyang ibinibigay? Hindi po galing sa puno. Sa Iglesia ni Manalo, si Manalo at ang kanyang mga galing po sa tulong ang ibinibigay nila. Yung tunay na tagapagturo, batay sa Biblia, saan kumukuha ng ibinibigay? Galing po sa kinikita sa pagtatrabaho. Anong trabaho ni Apostol Pablo? Tagagawa po ng tolda, kahit saan sa makarating. Kaya dito maraming nadaya. Ang akala nila, ang bibigyan nila ng abuloy, yung mga ministro, sa Iglesia ni Manalo, sa iba't ibang sekta. Pero ang tunay, sino pong bibigyan? Alam niyo po, mas maganda po babasahin natin ang Galacia. Batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Ang babasahin ko po sa inyo, Galacia, Kapitulo 2. Ganito po ang ating matutunghayan. Kapitulo 2, talatang 9 hanggang 10, magandang balita dito po. Nabatid niyo na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng iglesia, na ang Diyos ay siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe, tinanggap nila bilang kamanggagawa. Pinagkasunduhan namin na kami sa mga hentil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pabayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Alam niyo po, ang mga dukha, kaya kumisan, babasahin po natin. Kasi yung iba kasi, ang babasahin po natin Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 12-13. Ituloy po natin ang 7, pagkatapos itutuloy natin ng 2-3. Dito maraming nadaya. Kung sino yung paglalaanan, mga dukha, batay po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal. Sino po yung mga banal? Binasa ko na kanina, mga dukha. Yun ang paggagamitan ng mga abuloy. Ulitin natin. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi namang umaapaw sa magitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos, palibasay sa pagsubok sa inyo. Sa magitan ng ministeryong ito, ay niluwalhati niyo ng Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo, at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila, at sa lahat. 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sinong naging halimbawa? 2-3. Sapagkat nakilala ko ang inyong sikat na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo,
sa mga taga-Macedonia na ang Akaya ay nakahandang 1 taon na. Ang inyong pagsisikap ay nakapaghudyo sa lubang marami sa kanila. Datapat sinugo kang mga kapatid upang aming mapagmamapuri dahil sa inyo. Huwag mawala ng kabuluhan ang bagay na ito na ayon sa aking sinabi na kayo'y makapaghanda. Sino po ang naging halimbawa sa pagbibigay ng abuloy? Ang Macedonia at Akaya. Nakapag-ipon sila sa loob ng 1 taon. Kapag ka ito ay binabasa ng Iglesia ni Manalo, tipon sa construction. Ito po yung tinatawag nilang hayong pasasalamat na pera. Ginagamit po nila. Kaya ako, meron po silang, binasa ko kanina sa pasubong ito, meron silang ginamit na ikalawang 2 Chronicle chapter 24 verse 12 to 14. Bakit ako nakikipagtanungan sa mga ministro ni Manalo? Saan mababasa na yung abuloy ng Macedonia at Akaya ay nagamit sa pagtatayo ng kapilya? Meron silang ginagamit na talata. 2 Chronicle chapter 24 verse 12 to 14 at verse 12 to 13. Alam niyo po, basta lang sila nakagamit ng talata, akala, saan mababasa na nagamit ng Macedonia at Akaya? Yung abuloy nila. Ang pinaglaanan ba, kapilya? Eh bakit tayo nilang sumugot? Meron din pala silang mga talata. Alam niyo po, nagawa ng Macedonia at Akaya mag-ipon sa loob ng 1 taon. Kasi po, ang paglalaanan, mga dukha eh. Sino po nagtuturo sa ikalawang Korinto 9:2? Si Pablo. Hindi po si Manalo. Pagka si Manalo at ang kanyang mga ministro, ang ituturo nila tipon sa construction ng paglalaanan. Pero pagka si Pablo ang magtuturo, batay sa kanyang pagtuturo, ganito ang ating matutunghayan, aklat po ng Roma, Kapitulo 15, kung sino po ang paglalaanan batay sa pagtuturo ni Apostol Pablo, huwag yung pagtuturo ni Manalo. 15, ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maratang kapatid sa Jerusalem. Kaya po ako nagtatanong o nakikipagtanungan sa mga ministro ni Manalo, saan mababasa na yung inipon ng Macedonia at Akaya ay nagamit sa pagtatayo ng kapilya? Wala. Eh sino paglalaanan? Uulitin natin. Ngunit ngayon pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Ulitin ko po, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid. Ibang termino po ng maralita, duka. Kapatid sa Jerusalem, malugod nilang ginawa yun at talaga naman dapat nilang gawin, sapagkat ang mga hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalang spiritual ng mga Hudyo. Marapat namang tulungan nilang mga Hudyo sa magitan ng kanilang pagpapalang matibay. Alam niyo po, ang paglalaanan, mga duka, mga mahihirap na kaanib. Hindi po ministro ang paglalaanan. Hindi po pwedeng ikatwiran. Para maipalaganap ang salita ng Diyos. Ano bang kulang kay Manalo na ibibigay ninyo? Na dapat nyo pang ibigay para magturo sila lang ng Ebanghelyo. Katulad nito. Kaya nga po, maraming nadaya. Sumasakay lang sila sa Galasa 6:5. Sumasakay lang. Samantalang yung nagtuturo sa Galasa 6:5, nagtatrabaho. Ikalawang Tesalonica Kapitulo 3, talatang 7, hanggang 10, magandang balita Biblia, hindi umaasa sa tulong. Samantalang yung sumasakay, deklarado na wala siyang karapatan na magtrabaho. Pati asawa. Ulitin natin. Pati yung, ulitin natin basahin ang pasubong ito para maintindihan po ninyo. The church expenses, including those for the construction of houses of worship, 2 Chronicle chapter 24 verse 12 to 14, the maintenance of these houses of worship, the sustenance of ministers and their families,
Galatians chapter 6, verse 5 to 6. The propagation of the gospel through print, radio, and TV, and the assigning of ministers for foreign mission are all supported by voluntary contribution. What are voluntary contribution? There are 10 offerings given freely based upon the dictate of one heart. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Guided by this biblical precept, the church does not in any way dictate or set a quota on the 10 offerings or voluntary contribution of each member. Meron ba silang itinuturo na ang paglalaanan ay mga mahihirap nilang membro? Hindi nila itinuturo. Nailigaw nga nila. Ang binibigyan nila yung pagpapagawa ng kapila. Walang saan mababasa. Ngayong 2 Korinto, maybe 2:3, yung inipon ng Macedonia at Akaya sa loob ng 1 taon na gamit sa pagtatayo ng kapila. Wala. Saan mababasa na yung abuloy na naipon ng Macedonia ang pinaglaanan, mga ministro, mga tagapagturo ng sekta? Bakit? Hindi umaasa nagtatrabaho tunay ng tagapagturo. Anong trabaho ni Apostol Pablo, tagagawa ng tolda? Kahit siya sa makarating. Hindi niya ministro po ako tagapagturo po ako ano bang kulang sa mga ministro ninyo para makakita sila ng tuturuan? Halimbawa, si Manalo, meron na siyang eroplano, meron na siyang bahay sa Fort Beslan. Lalabas ba siya? Maghahanap pa siya ng tuturuan? Kaya akala ng karamihan, kasi po ang iba, basta na lang sila nagbigay. Kaya sinasabi ng mga taga-bawah, God bless you, o God bless all. Kaya yung mga bukang bibig nila, ganun. Yung pala, ang pagbibigay ng abuloy, halimbawa, titingnan mo yung kalagayan mo kung ikaw na ang bibigyan o ikaw ang magbibigay. Dito, akakala nila basta umanib ka sa isang reliyon o sekta, tagabigay ka lang ng abuloy. Mananatili ka. Ang bibigyan mo yung mga walang karapatan magtrabaho. Kaya sinasabi ko, mawala man po ang korupsyon sa panig ng gobyerno. Kung ang mga membro ng iba't ibang reliyon, ang kanilang kinikita, dinadala nila sa kanilang sekta o reliyon, ang kanilang kinikita. Ang dinadalhan nila ay yung mga tagapagturo nila, pinakakain nila, na hindi naman dapat kumain. Kaya nagkakasala yung nagbibigay ng abuloy. Bakit? Pinagsasamantalahan lang sila. Kung tutusin po yung mga tagapagturo ninyo, hindi dapat pakainin. Nangyayari po. Kaya muli kong babasahin po ang 2 Tesalonica. Ito po, babasahin ko muli. 2 Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 10. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Kapag ka po deklarado na wala kang karapatan magtrabaho, hindi ka dapat pakainin. Pati asawa mo bawal magtrabaho, hindi kayo dapat pakainin. Kaya naghihirap yung mga membro. Bakit? Pinakakain nila mga walang karapatan magtrabaho. Asawa, bawal magtrabaho. Hindi lamang sila pinakakain, bibigyan ng kotse, bahay, lahat. Kung tutusin, kahit na yung pagkain, hindi sila dapat bigyan. Kung nagbabasa kayo ng Biblia. Kaya dito maraming nadaya. Sinong bibigyan ng abuloy? Mga duka, mga maralita, pangangailangan pang material. Kasi po, bakit dapat bang bigyan ng mga mahihirap? Pero mananatili bang mahihirap? Ang babasahin ko sa inyo, 2 Korinto, Kapitulo 8, talatang 12, 13, 14 hanggang 15. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya inihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong magaanan ng iba't mabigatan naman kayo.
Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan, sila'y managana. Sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan. Ang nagtipon ng marami, hindi lumabis. Ang nagtipon ng kaunti, hindi naman kinulang. Alam niyo po kung bakit hindi binabasa ang mga talatang ito? Dito po dapat magkaroon po ng give and take. Hindi naman habang panahon, meron ka. Maluwag ka. Kaya ka nakakapagbigay. Eh kung ikaw naman ang mangailangan, bibigyan ka. Give and take. Kaya ang tutulungan mo yung mga mahihirap. Tutulungan mo siyang makaangat. Hindi, ang tinutulungan po ng yung mga walang karapatan magtrabaho. Alam niyo po, minsan ini-a-apply nila, itinuturo nila yung taong matalino, yung kawikaan ng taong matalino. Ano po yung kawikaan ng taong matalino? Imbes na isda ang ibigay, gamit sa pangingisda. Bakit sa mga tagapagturo hindi pwedeng i-apply ang ganon? Kumisan dito sa Milan, inihikayat nila yung mga tao. Sinasabi nila, ay may trabaho. Bakit yung, kaya kumisan sinasabihan ko, nagbibigay pala kayo ng trabaho? Oo. Kumisan sinasabi ng mga, bakit yung ministro, mga tagapagturo ninyo, hindi nyo bigyan ng trabaho? Ang gagawin nyo ba, bibigyan nyo ng trabaho yung mga tao? Dito sa Milan, ang bibigyan nyo yung mga ka-OFW natin na trabaho, pagkatapos ang pakakainin ng mga binigyan nyo ng trabaho ay yung mga walang karapatan magtrabaho. Sino po yan? Mga tagapagturo ng Secta Aurelio. Meron bang magtuturo, pagka nabigyan po kayo ng trabaho, pakakainin natin? Eto, mga tagapagturo ng Secta Aurelio. Walang magtuturong ganun. Kaya dapat yung bigyan ng trabaho ay yung ministro ninyo. Kaya, kayo na po ang matod. Ilang beses na kayong magbigay. Ano pang kulang sa ministro ninyo para magturo siya ng ebanghelyo? Ang ginagawa po ng mga ministro ninyo, mga tagapagturo ninyo, mga pastor, ginagamit lang nila para magkaroon ng yaman. Sa kabila na wala silang karapatan magtrabaho ng yaman. Bakit? Ito po yung hangad nila. Babasahin ko sa inyo, Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, Talatang 3. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handahang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Alam mo kung sino pa yung nabubuhay sa limos? Nagpapakilala pang executive. Yung nabubuhay sa limos, naka-aeroplano. Yung nabubuhay sa limos, may magandang opisina. Maghihirap yung mga tao. Bakit? Hindi kasi binabasa ang mga talatang ito. Kaya yung mga umaasa sa limos, nagkukutis babae. Yung mga ministro po sila Mga tagapagturo po sila ng sekta. Kita nyo, naka-Amerikana. Alam niyo po, hindi kasi nila binabasa ang mga talatang ito. Tapos magpapakilala. Ayaw nilang tanggapin na sila yung Iglesia ni Manalo. Gusto pa nila, Iglesia ni Cristo daw sila. Eto, babasahin ko sa inyo. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Kasi executive para sundin siya. Alam niyo po, kung babasahin po natin ang 43-44, pasinin po rin. Ngunit, hindi ganyan ang dapat tumiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Umaasa ka lang sa limos, dapat ka bang magpakilalang executive? Nakakahiya.
Pinakakain ka na. Binibigyan ka ng kotse, bahay. Lalawas ka ba para maghanap ng tutulong? Yan ang mangyayari sa mga miyembro. Naghihirap. Ulitin natin. 43. Ngunit hindi ganyan ang dapat tumiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito. Hindi upang paglingkuran. Kita mo, nanglilimos ka lang. Kaya lagi ko pong sinasabi, kung minsan ayaw tanggapin na yung tulong nagmula po sa mga limos o sa mga abuloy ng mga kaanib. Hindi lang kasi nila binabasa ang Mateo Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4. Kaya akala nila yung tulong hindi po limos. Pagka nakarating na sa ministro ang tawag tulong, umaasa ka sa tulong. Kaya huwag ka nang magpakilala ng executive. Nakakahiya. Nang lilimos ka, naka-aeroplano ka, nakakaya yan. Kaya yung mga nagbibigay ng abuloy, kawawa. Minsan ginagamitan pa tayo ng Hebreo 13:16. Nakalulugod. Nakalulugod ba yung pagbibigyan mo nang lilimos na naka-aeroplano? Kapag ka matalino po yung mga tao, nakita niyo yung nanlilimos, naka-aeroplano, hindi na kayo magbibigay. Kung matalino, ang problema kasi ang nangyayari sa mga tao, basta na lang nagbibigay. Hindi na sinusuri, sinisiyasat kung saan dinadala yung ibinibigay. Manaka ang ginagawa pa ng mga nanglilimos na nagamit ang sektor reliyon, nagdinegosyo. Tuwirang iginigisa sa sariling mantika ang mga kaanib. Halimbawa, nagtayo sila ng eskwelahan. Sino pwedeng mag-aral? Yung may ibabayad. Nag-invest sila ng hospital. Sino pwedeng magpagamot? Yung may ibabayad. Ano mangyayari doon sa mga walang ibabayad? Kung tutuusin, yung walang ibabayad, sila ang bibigyan mo ng tulong. Nangyayari hindi nga po ganyan. Ulitin ko po. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng buhay. Kung sino po yung umaasa sa ambulo, sila hari. Kaya kung minsan, tinatakot mo nila ang gobyerno. Katulad ni Manalo sa magitan ni Sabal, hindi kami titigil! Ngayon, takot na takot si Manalo. Papatulan ka ng gobyerno, umaasa ka lang sa limos. Alam niyo po, bago po kayo magbigay, kilalanin niyo muna ang inyong sarili. Kung kayo na ba ang dapat bigyan o kayo ang magbibigay. Titingnan niyo po yung binibigyan ninyo. Halimbawa, mga ministro, magagawa ba nilang magbasa ng mga talata ng Biblia? Katulad po ng ikalawang Tesalonica Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 10, magandang balita Biblia. Ituturo ba nila? Ituturo ba nila ang unang Korinto 9:15? Ituturo ba nila ang Galasa Ituturo ba nila ang Gawa Kapitulo 18:3? Maraming mga talatang hindi binabasa. Katulad po ng Gawa Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Hindi binabasa. Roma Kapitulo 15, talatang 25. Ikaw na pala ang dapat bigyan ng abuloy. Bilang mahirap. Ang nangyayari, nagtayo siya ng kapilya sa isang lugar. Wala siyang pinipili. Kaya mahirap basta't kayo magdala. Kaya naging dalahan ng pera. Kaya maghihirap yung mga tao. Ang karamihan sa mga miyembro ng Iglesia ni Manalo mahihirap. Kita nyo, lalong maghihirap. Bakit? Pinayayaman kanila ang sekta. Alam niyo po, kung minsan ang ginagawa ng iba, tipon sa construction. Alam niyo po, labag sa Biblia yan. Kung magbabasa po kayo ng Biblia. Kapitulo 6, talatang 19, hindi ako magkamali. Aklat po ng Mateo.
Kapitulo 6, talatang 19, pakinggan po ninyo. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Ito, maraming sino nagtuturo rito? Si Kristo. Itinuturo niya. Huwag kayong mag-impok. Hindi, binibigyan siya ng libreto. O kung tinatawag nilang blue book. Kasi akala ng Iglesia ni Manalo, hindi ako makakakuha ng impormasyon sa kanila o sa loob. Ang akala nila, mananatiling lihim. Halimbawa, yung libreto di banco. Ang dating tawag nila, libreto di banco. Nagawa po nilang blue book. Ang akala nila, hindi ako magkakaroon ng impormasyon tungkol po doon sa abuluyan para sa lingap sa mamayan. Doon sa tanging. Ang akala nila, walang magbibigay ng impormasyon sa akin. Malaking pagkakamali po ninyo. Ang totoo po, karamihan sa mga ministro ni Manalo, gustong kumalas. Ang mahirap lang sa Pilipinas, mahirap lang kalabanan si Manalo. Dahil si Manalo hindi siya lalaban ng parehas. Hawak niya yung tinatawag na gobyerno. Bunga po ng mga miyembro niya, nailagay niya, naipesto niya sa lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo na sa militar, sa mga pulis. Pero mawawala din yan. Hindi mananatiling ganyan. Magnanakaw ka. Magnanakaw ka. Marami kang pinaghirap ng mga tao. Ginamit mo ang sekta o reliyon para magnakaw. Alam niyo po, ito po ang aking paksang na ipaksa, baka mawala lang ako.